Yan, panibago na naman po. Switch box naman ng electric fan naputol. Nag DIY po ang may-ari. Tinahi niya pero bumigay din. Tinahi tapos dinikitan pero naputol din kasi yung ginamit niyang pantahi medyo siguro aluminum kaya hindi siya matibay at wala siyang brace sa likod. Sa harap lang po kasi ang pinakaano niyan, so sa bigat po nung dinadala niya kaya hindi uubra na ganun lang po kasimple yung kanyang ginawa. Mabuhay po yun. Kailangan po lagyan ng brace sa likod. Okay, ang gagawin ko, bubutasan ko uli yung dati niyang ginawang butas. Lalakyan ko lang para matahi ko siya ng mas malaki pa. Yan, after na matapos ko siyang butasan uli, gagamit ako ng magnetic wire, copper number 27 para mas matibay. Kasi kung ang gagamitin ko dito, kahit lakihan ko pa kung aluminum, hindi siya matibay, napuputol kasi po yung alum. Ang trabahong ito hindi bagay sa mga bugnutin kasi kailangan mo dito ng pagtitiis tsaka pagtitiyaga dahil hindi lang ito makutingting. Kailangan mo dito yung lagi kang may baon na pasensya kasi kung wala, hindi mo to magagawa.
ay gamit tayo ng pandikit. Tatakip natin dun sa mga butas. Kailangan muna natin yung gawin para yung ating tinahi tumigas na. Bukod pa yung pang ibabaw natin na dikit dyan, kailangan muna nating takpan yung butas. Yan, ito naman ang ating ididikit. Ang ibabaw natin. Kapag ganito yung ginagawa natin, kayong nagmamadali, huwag kayong gusto nyo agad matuyo, hindi ganon. Hintayin nyo siya na medyo tumigas ng konti bago nyo sa ihulma. Kasi pag hindi nyo yan pinatigas ng konti at inulma nyo na, magbabago lang yung kanyang pinakadikit. Kailangan medyo konting tigas na para pag inaayos natin ang paghuhulma, sumusunod siya. Kailangan nating iwanan na magdamag para matuyo, tumigas siya. Hindi natin siya pwedeng yung araw na yon na dinikitan mo siya tapos lilihain mo na siya. Hindi, pinaumagaan pa, lilihahin natin ng ganito hanggang sa makuha natin yung pagkapantay ng pagkahulma. Isusunod natin siya dun sa kanyang plastic, yung original niya. Gagamit tayo ng magaspang na liha. Madalas ginagamit ko rin itong slicer pang cutting ng mga tape, kasi yan ang yung mas makakakuha ka ng mga bukol-bukol dyan kaysa dun sa liha. Yung liha matagal pa, pero ginagamit ko muna sa unahan niyang liha. Sa huli na, para pag pinapantay ko na siya, gamit ko na yan.
Okay, lalagyan ko muna siya ng tape. Pipinturahan ko siya ng black flat para matakpan yung kulay niya na kulay parang nagpiping o yan. So pipinturahan ko muna siya. Ito yung problema dito. Kahit na tinahi ko na siya, yung sa harap lang kasi yung nagdadala. Kaya yung unang gumawa bumigay din. Kasi nga walang nagdadala dun sa likod. So, kailangan natin lagyan ng pinakasuporta niya sa likod. Ito, grabing bigat nito. Wala pa dyan yung yung hélice niya tsaka yung guard. Siguro mga tumitimbang yan lahat mga kulang-kulang 4 na kilo. Kaya kailangan natin lagyan talaga ng pinaka brace dyan sa likod. Dito lalagyan natin dito para makatulong, hindi masayang yung trabaho. Hindi kasi pwede na hindi lalagyan.
Okay, ito naitali ko na. Assemble na rin natin. Yan, kung hindi siya babagsak, hindi na yan mababali kasi kahit pa paano may suporta na sa likod. Pero kung babagsak yan sa bigat niyan, pwedeng mabali uli yan. So yan, napakinabangan natin yung ating naisip. Kung bumili ka, medyo may kamahalan yan kasi tinignan ko yung sa Shopee, 475 plus pa yung bayad. May higit din 500 yung mauubos. Yan, pwede na natin siyang ibigay sa may-ari. Bali nakatipid siya at nakatipid din ako dun sa sa trabaho kasi kung maghahanap pa ako niyan, hindi ko alam kung saan ko gilapin yan.